Kaya dapat buhay na pagpupuri, buhay na pagsamba, dahil panampalataya na walang gawa, ito'y nanatili hindi kompleto. Kulang. Faith without action remains incomplete. Kulang. We must be doers of the word. Kailangan tayo, tagasunod tayo sa salita ng Diyos na ating napapakinggan. Hindi lang takapakinig. Be doers of the word. Kung anong salita na pakinggan mo, gawin mo. Sundin mo. Hindi lang takapakinig ka lang. Gawin mo. We must be a doers of the word. Mapalakpakan pa natin ang Diyos. Everybody serves the Lord. Kaya maminamal, ang paglingkod sa Diyos, habang may buhay, mahininga ka. Kaya kung mayroon kang dakilang pangako sa Diyos, kapag lingkuran mo siya, kahit anong mangyari, what happened in your life? Hindi maiwasan natin, maraming barriers. Ito ang daw, overcoming barriers to commitment. Maraming mga barriers. Ano yun? Mga balakid. Maraming mga hadlang. Maraming mga pagsubok sa buhay. Usay, ma-divide ang focus natin sa paglingkod sa Diyos. Divided focus looking back or prioritizing temporary distraction qualifies us from active kingdom work. Mga barriers yan, pagsubok sa buhay, ma-divide ang focus sa isipan mo ba? Parang gusto mo na looking back, gusto mo tumalikod na, gusto mo backslide, hindi na ka magpatuloy maglingkod, o inuuna mo yung temporaryo mo nga nag-distract sa isipan mo. Amen? Na dapat i-disqualified mo na, ibaliwala mo na ang yung active, mainit, buhay na paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Maraming distraksyon sa buhay. Ma-disqualified na ang ating pagsunod sa ating mainit na paggawa sa kalooban ng Diyos. Katulad ng Lucas 9:62. Parang sabi ng Biblia, yung tao na humahawak sa araro, patuloy nag-araro, sabi ng Biblia, ang tao na humawak ng araro, nag-araro, if you looking back, hindi kayo tumalikod, you are not fit into the kingdom of God. And Jesus said unto him, no man having put his hand to the plow, and looking back is fit for the kingdom of God. Hindi po siya karapat-dapat magmana sa buhay na walang hanggan. Sinabi sa isang walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod, looking back, ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Kaya mga kapatid ko, itong mga bersikulo, paalaala sa atin lahat ito. Baka sabihin mo, nag-aararo ka na, nagtatanim ka na, malaki ng inararo mo, malapad ng tinanim mo, magbantay, mag-ingat, kay tuso ang kaaway. Baka biglang huminto ka at tumalikod ka na. Sabi ng Biblia, tiningnan mo na yung kayamanan, tiningnan mo yung material na bagay, hindi na yung katapatan mong paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi na yung commitment mo sa ating Panginoon na service in serving the Lord. Sabi niya, pag lumingon ka sa likod, tinitingnan mo na mga bagay sa likuran, hallelujah, hindi ka daw dapat sa kaharian ng Diyos. Mas importanteng kaligtasan sa pagpatuloy, pagsunod sa Diyos kaysa mga material nga bagay sa lupa. Si Pedro, nung nakita niya ang Panginoon, ang Panginoon lumalakad sa dagat galing sa pambot. Sabi niya, Panginoon, pupunta ako sa iyo. Sabi niya, dali Pedro. Habang nakatingin siya sa Panginoon, lumalakad si Pedro sa dagat. Ngunit nung hindi na siya nakatingin sa Panginoon, lumingon sa kaliwa, sa kanan, sa likod, nakita niya mga alon, si Pedro lumubog, nalunod sa tubig. Yan. Katulad ng tao. Walang tao mahawak sa araro at lumingon sa likod ay karapat-dapat sa harian ng Diyos. Si Pedro, nang tumingin sa Panginoon, hindi siya lumubog sa dagat. Ngunit nung hindi na siya nakatingin, tumingin sa left and right, mga alon, lalunod si Pedro. Nung nalunod na siya, Lord, iligtas mo ako! Ang Panginoon napakabait. Liligtas pa rin siya ng Panginoon.
Huwag natin abusuhin ang kabutihan ng Diyos, mga minamahal. Palaala lang to. Huwag natin abusuhin ang pag-ibig ng Diyos. Huwag natin abusuhin ang pagkamaayo ng Diyos. Huwag ka magkumpiyansa. Dahil kung mo kampante, pinagpapala ka na. Baka dandahan ka ng tumatalikod, dahan-dangan ka ng lumilingon sa likod. Lumalayo ka na sa Panginoon. Tandaan natin, sabi ng Biblia, si Pedro nalunod at walang karapat-dapat sa harian ng Diyos. Kaya magkaroon ka ng divine commitment in serving God. Dakila't banal na pangako sa pagserbisyo at paglingkod sa Panginoon. Divine commitment serving God, ulitin ko, required a wholehearted, taos puso, steadfast, matatag, matibay, resolve, maayos, rooted, may mga ugat na sa grasya ng Diyos, rather than mahigit pa sa iyong pagkakampante sa iyong buhay at pagtitiwala. Amen ba? Amen ba? Everybody say, praise the Lord. Kaya mangingat, paalaala lang to. Kailangan huwag ma-divide ang ating focus. Ang focus natin palagi sa ating Panginoon. Looking always to Jesus. For He is the author and the finishers of our faith. Pangalawa, lukewarm attitudes. Lukewarm attitudes, si Kristiyano ba palamig-lamig nga ugali? Palamig-lamig nga ugali. Lukewarm attitude. Rotten replaces passion when we lose sight of God's holiness and grace. Amen? Rotten, yung ating karaniwang ginagawa na paglilingkod, replaces, pinalitan natin yung passion natin, kainitan sa paglingkod sa Diyos. Dahil nawala na ang ating pagtingin sa Diyos. Siyang kabanalan ay ang grasya. Rotten, ang ating ginagawa nga dati sa Diyos, replaces, pinalitan na natin yung ating passion, yung silakbo ng damdamin, yung kainitan natin maglingkod sa Diyos when we lose sight of God's holiness. Nawala na ang ating paningin at pagsunod sa kabanalan at grasya ng Diyos. Ugali niyan ng mga malamig na Kristiyano. Sabi ng Biblia, ang mga malamig Kristiyano, dagaang Kristiyano, isusuka ko. Delikado, mga minamahal. Pag hindi ka na makasunod, palamig-lamig ka, darating sa iyo ang itawag na weariness. Ano yung weariness? Kalungkutan. Kalungkutan, mawere ka na, ma-worried ka na, ma-discourage ka na. Discouragement creeps. Anong creeps? Kilabot, hindi ito basta-basta. And when we look at our own strength instead of God's eternal reward. Kaya magtiwala ka na, nakidelikado na. Weariness, discouragement, creeps. Anong creeps? Kilabot, delikado ba? When we look at our own strength, atin na tinitingnan ang salitang lakas, kakayanan, instead of God's eternal reward. Ang atin tingnan, sarili natin. Magaling na ako, marunong na ako, matagal ako sa iglesia. Yan ang tinitingnan na natin. Instead, yung titingnan natin, yung walang hanggan pangako ng ating mahal na Panginoon. Ngayon tayo now, babalik ang Diyos, mag-rapture. Pag sinusunod yung kalooban ng Panginoon, manala ako sa mag-rapture, hindi ako maiwan. Kung titingnan mo ng success mo sa buhay, sarili mo, baka maiwan ka, maipatid. Ano ang gawin natin sa ating kayamanan kung maiwan tayo? Sabihin mo natin, Lord, bayaran kita! Millions! Ang Panginoon, hindi niya kailangan yung pera. Sa langit, puro ginto. Hindi masama maging mayaman, maging dato, milyonaryo. Huwag lang tayo mapalayo sa Diyos. Huwag na natin fokusan ng isipan natin. Madibad ang focus natin sa pera mo, sa kayamanan, sa paglingkod, sa pagsunod natin, our divine commitments in serving God.
Wala tayo sa lahat ng sakripisyo, the fruits of faithful labor. Ito po. Kung magsinsiro tayo, kahit mag-antos pa tayo, sakripisyo pa tayo sa Diyos, that is the fruit of faithful labor. Purpose fulfilled. Ang ating plano na sunod natin. We find our true design and deepest joy when partnering with God. Yun ang purpose fulfilled. Pag nasunod mo kalooban ng Diyos, nagsakripisyo ka sumunod, it is the fruit of faithful labor. Purpose fulfilled. Ang ating plano, natupad natin. Kaya makita mo ang totoong design at malalim na kasiyahan sa puso mo kung kasama palagi natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Then meron pa tayong reward. Certain reward. Every act of love, sa bawat gawa mong pag-ibig sa Diyos, ang time given, ang oras mo na binibigay sa Panginoon sa pagsunod sa kalooban niya. And resource here yield an eternal harvest. Ang lahat ng mga bagay na ginawa mo, ito po'y mag-ibigay sa iyo nga sasandig ka sa walang hanggang harvest nga pagpapala ibigay ng Diyos sa buhay nyo. Walang lugi! Resource here yield an eternal harvest. Tayo lang din ang makinabang, walang ibang tao. Minamahal. Isiksik nyo sa isipan nyo, mga minamahal. Na itong ginagawa nating sakripisyo, matutuwa ang Diyos sa atin. Mag-aani tayo ng grabing eternal harvest. Ano yon? Buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan, eternal harvest. Hindi maputol ang mga pagpapala, i-harvest mo sa langit. Pamulutin mo yung ginto, mga gabing mga ano doon. Higaan mo lang. Takbo-takbuhan mo. Eternal harvest. You yield sa sandig ka yielding in eternal harvest. Buhay na walang hanggan. Sa lupa, wala ka dito makuha. Kagabi lang si Ariel natulog dyan. Sa gate. Kawawa man tong bata. Nagbabantay sa gate. Alauna, sinado ang gate. Linagay ang cellphone sa nakapatong na bangko. Pag-iising 4:00, wala na yung cellphone. Baka nakakinig kayong nagkawat ng cellphone, ibalik nyo. Wala na may bang nakaw yun, kasi siradong gate, sa loob lang nagnakaw eh. Dito sa loob, maraming kawatan din. Kaya, yan naman Kristiyanong mga ang tinitingnan pang lupa. Maka-cellphone, nasiraan na ng mga isip sa cellphone, hindi sila kukunin pa. Si Ariel, mabuto, tinitingnan ng oras, parang nilista ng mga time Indian, kinuha nila. Siguro yung nagkuha, yung galit kay Ariel, palagi siya nilista. Kaya ayaw niya talaga ilista, minusan yung blessing niya pang nalit. Galit yun. Ang tinitingnan pang lupa, hindi yung tinitingnan yung certain reward sa langit. Kaya mga nakakuha kayo, ibalik nyo kay Ariel. Kung di nyo man ibalik, bahala ng Diyos sa inyo. Kaya ang Diyos magparusa, nako, sobra. Mag-indiin nyo, huwag nyong pakialaman. Huwag ka mag-desire na hindi sa'yo. Magkaroon ka ng ganun nga bagay, material things. Magkaroon desire, magkasala ka sa Diyos. Mga minamahal. Hindi sa atin, wag natin kunin, lalo yung tithes offering sa Diyos. Doble ang salot, mga minamahal. You are cursed with the cross because you have robbed me. Kaya maging faithful, maging tapat tayo sa paglingkod sa Diyos. Kaya pag tapat ka, sincero, sabi, mayroon kang bunga sa mga tapat na nagsirpisyo sa ating mahal na Panginoon. Matupad mo lahat yung pangako ng Diyos, ang pangako niya matupad mo at mayroon ka pang langit maghihintay sa langit, pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Singgit, hallelujah. Kaya, mga minamahal, meron din dito, pumunta tao kagabi, maga. Ay, may bininta daw dito na bike, sa kanya daw ninakaw. Naku, ba? Eh, tungkol sa kahirapan siguro ng buhay, kahit hindi sila, parking, ibinta. Kaya mamilmal, Kristiyano tayo, huwag tayo magnasa, nagawa ng kasalanan just because of money.
Kwarta lang yan sa Biblia. Love of money is the root of all evil. Gusto mo magpakayaman, sundin mo ang kalooban ng Diyos. Dahil yung lahat mong sakripisyo, hindi mabaliwala. Sabi ng Biblia, abounding in the works of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Maging masagana ka lang sa paggawa sa gawain ng Diyos. At malaman mo yan, yung ating sakripisyo, hindi mabaliwala sa Panginoon. Sa tamang panahon, mag-aani tayo, eternal harvest. Walang hanggan na pagpapala ang ating harvestin. Hallelujah! Kaya sabi ni Joshua, the book of Joshua 24:15, last verse na lang, bago tayo umawit, musician, mag-prepare na kayo sa mga pwesto. Praise the Lord. Sa aklat ng Josue, Kabanata 24, ang talata ay 15. 15. At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, Yun, kala nyo masamang paglingkod sa Panginoon? ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Paglingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dakong roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan, ngunit sa ganang akin at ng aking sangbahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Palakpakan po natin, Diyos. Sabi ni Joshua, bahala kayo kung saan, sinong Diyos paglingkuran nyo. Kung Diyos nyo pa sa tabing dagat, ng mga Diyos, paglingkuran ng Diyos, na nagbigay ng kayamanan, kalupaan sa amin, at ang aking buong pamilya ay maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin, Diyos, mamilaba. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi niyo, as for me and my house, we will serve the Lord. Gawin natin yan, kita lahat, ating pamilya. Piliin natin paglingkod sa buhay ng Diyos.